Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jervis TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. Sa topic natin yung for today's reflection, huwag tayong maging sakim. Yan ang paalala sa atin ng ating Panginoong Jesus. So, nasa tema tayo ngayon ng wealth management. Dapat maging tama ang pananaw natin sa ating pera o sa mismong kayamanan, di ba guys? So ngayon, medyo malapit na yung December, darating na yung mga 13-month pay natin, yung mga bonus, di ba? Mga incentives, at yung ano-ano pang mga matatanggap nating na pera, di ba? So kaya maraming masaya pagdating ng December kasi maraming pera yung tao. Kaya ang daming gumagastos dahil maraming pinambibili ng mga regalo at yung ang mga kumpanya ngayon may very generous. Yan ang ating ano. So sabi nga, money is not the root of evil. 'Di ba? Kasi sinasabi ng iba, ang pera daw ay isang pinagmumulan ng lahat ng kasamahan. So mali po 'yon. Hindi po ganon. So, yung the love of money is the root of all evil. So, yung pagmamahal mo sa pera, yun ang nagiging sanhi ng magiging kapahamakan, magiging evil, o magiging demonyo yung kaisipan mo. So, yung iba kasi, di ba, willing silang masira ang kanilang dignidad, yung kanilang integridad, o kanilang pangalan para lang magkapera. 'Di ba? Gagawa ng hindi maganda, papasukin yung illegal para lang kumita ng mas malaking pera. Tapos yung iba naman nagiging sakim, walang kabusugan, 'di ba? May mga pera na, may mga kayamanan pa, gusto pa ng mas malaki pang pera. 'Di ba? Tapos magiging magiging ano pa sila sa mga, lima, may business ka guys, sisiraan mo pa yung competition mo para ka lang umangat, para ikaw ay mas lumakas yung negosyo mo. So para naman sa posisyon, di ba, kakatapos lang ng barangay election, marami rin dyan, kahit barangay lang yan, wala, sakin pa rin sila sa kapangyarihan. Minsan, chairman yung lalaki, kagawad yung babae, tapos SK chairman pa yung anak. Dito guys sa Maynila, maraming ganun. At nanalo pa guys, nanalo pa. 'Di ba? Kasi pwede mo nang ipamigay 'yan na sa mga kabarangay mo na bigyan ng opportunity, baka mamaya mas magaling sila, mas kailangan, 'di ba? Okay na sana kung ikaw na lang yung chairman. Wala na sa mga kamag-anak ko, may posisyon pa, lalo na kung asawa mo, anak mo. Kasi talagang sinasakop mo na yung posisyon, di ba? Kung hindi ka na nabubusog. Ganon din sa ano, sa mga matataas na posisyon, di ba? Yung presidente, yung anak, congressman. O kaya naman, gobernador yung lalaki, congresswoman yung babae. Marami yan, mayor yung asawang lalaki. Uh, Minsan, counselor din yung asawa o yung anak. So, walang kabusugan. O kaya yung iba naman, umakyat na sa pinakamataas na posisyon, di ba? Naging presidente na. At ngayon, tumatakbo ka ng mas mababang level ng posisyon. Kasi nandun ka na sa tuktok, dapat tama na, busog ka na doon, di ba? Ay, hindi pa. Maraming ganyan na politiko. So ngayon, kung tatanungin mo ka, paano yun, Jeremy? Ano pala yan, di ba? Masama pala yung maghahalad ng maraming pera o mangarap na maging mayaman, di ba? So, hindi po. Big no yan. Ang sinasabi dito, sa ating topic ngayon, yung pagmamahal sa pera. Mangarap ka na yumaman. Kasi yung pagyaman mo na yan, maraming matutulungan yan. Dapat ganun po ang pananaw natin. Kung hawak ka ngayon ng maraming pera, kailangan nasa isip mo yung pagtulong sa kapwa, paglilingkod sa Diyos. Hindi yung sasambahin mo yung pera, lahat, di ba? Lahat wala ka ng pakialam. Gusto mo ikaw na nasusunod, hindi ka na tumatanggap ng mali. Dahil marami kang pera, ginagamitan mo na lahat ng pera mo. Minsan yung kalaban mo, di ba? Kailangan sa politika, papatayin yung kalaban para lang mag-stay sa kapangyarihan.
Yan ay isang uri ng kasakiman. Kaya may paalala sa atin yung Biblia. So ayon sa Hebreo chapter 13 verse 5, iwasan nyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinasabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan o pababayaan. So yun guys, napakaganda, no? Napakaganda, napakasimpleng mensahe. Pero tagus sa ating puso at isipan. So yun natanda natin, huwag daw tayo maging sakim. At magkontento na tayo kung anong meron tayo ngayon. Kumbaga, yan na yung pagyamanin mo, tipirin mo na muna yan. Temporary lang, di ba? Temporary lang, hindi naman yung sinabing hanggang diyan ka na lang, huwag na magpakayaman. Manatili kang mahirap, hindi. Makontento ka kung anong meron ka ngayon. So, kung ngayon, kita mo, sakto lang, dapat huwag kang gagastos ng higit sa kita mo. Tapos makita mo yung kaibigan mo, kapitbahay mo, yung kaaway mo, minsan, di ba? Travel ng travel, kung saan saan na pumupunta, bakasyon dito, bakasyon dyan, kain sa mga mamahaling restaurant. So, kung minsan, dumarating din yung inggit. Di ba? Tapos ngayon, ang gagawin mo ngayon, kahit hindi mo naman kaya mag-travel, kumain sa mamahaling restaurant, bumili ng mga mamahaling gamit, uutang ka ngayon. Pwedeng gumamit ka ng credit card, di ba? Ganun nangyayari. Tapos kalaunan, mababawon ka na sa utang, mahihirapan ka rin. At magkakaproblema ka pa. So, ito sinasabi sa atin, paalala ng Bible ngayon, na kung anong meron lang tayo sapat na kailangan gastusin para sa atin. Ganyan mo na. Sa sitwasyon natin, kumbaga, darating din yung time. Pansamantala, halimbawa, sa sitwasyon natin ngayon guys, nagpapaaral pa tayo ng mga bata, di ba? Hindi pa tayo done. So, ibig sabihin, wala pa tayo dun sa panahon na talaga kailangan mo na gumastos ng luho mo. Mag-travel, kumain ng kumain, nasa mga restaurant, di ba? Yung kaya mo lang muna para hindi tayo hantong dun sa pagsadlak sa utang, number one yan. Mamumblema ka sa financial hanggang sa ma-stress ka na o magkakasakit ka pa. So, yun ang turo sa atin sa Biblia na dapat maging kontento lang muna tayo. Pero darating din yung panahon guys, pagka marami tayong kakilalang ganyan, di ba? Yung panahon na nagpapaaral din sila, hirap din sila sa buhay. Actually, inuutang lang din yung mga matrikula para may pambayad lang tayo sa school. Pero darating din yung araw, ibibigay na ng Panginoong Diyos ang ating kailangan o yung inahangad natin pangarap o kayamanan na ating inaasam. Kaya nga sabi niya, di ba, napakalinaw, di ba? Sabi niya dito, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan o pababayaan. Doon tayo kumapit guys, hindi tayo iiwan. Kumbaga, obligasyon tayo ng Diyos. Hindi tayo pababayaan, lalo na kung mananatili tayo manampalataya at magtiwala sa Kanya. Yung mga ganyang mga luho sa buhay, atayin lang natin, darating din tayo dyan. Maiikot mo rin yung buong mundo, di ba? Kung mapaaral mo yung anak mo, magkakaroon ng magandang trabaho, makapagnegosyo ng maganda, darating din yun ang time ngayon. Yun ang ipanalangin natin. Sana abutin natin yan guys, kuloobin ng Diyos. Na makita natin successful ang ating mga anak at yung mga pamilya ng bawat isa sa atin. Kaya wag muna nating ipilit habang hindi pa. Kumbaga sa prutas, habang hindi pa inog, wag mo munang pigtasin. Wag ka muna mag-harvest. Hintayin mo na lang kung kailan talaga mahihinog yan. Saka ka lang mag-harvest. At siyempre, yung gabay ng Diyos na umasa tayo, kumapit na hindi niya tayo pababayaan na namang mangyari, makakaraos din tayo. So, tayo po manalangin. Lord, maraming salamat po sa paalalang ito na minsan naghahangad kami na mas mabilis pang panahon. Na gusto namin, Lord, makuha na namin agad yung pangarap namin. Kumbaga, shortcut, Lord, ang gusto namin. Tulungan niyo po kami maging matyaga, makontento muna, temporarily, hanggang sa maging successful na kami sa aming pamilya. At sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, financial, at relasyon. So,
ko. Sabayan mo ako sa napakasimpleng dasal ng kung ikaw ay maniwala, magtiwala, at manampalataya. Tsak yun, ipagkakalob sa iyo kung ano man ang hilingin mo sa ating Panginoong Yesus sa kanyang perfect time. So tayo po manalangin muli. Lord, bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog, lalong-lalo na po yung may cancer na, Lord. Stage 4 na, Lord. Bedridden na. At kung ano po mga karamdaman bumabalot sa kanyang katawan, ibuhin niyo po na mapagpagaling na kamay, haplusin niyo po at yakapin niyo po. Pagalingin niyo po walang anak sa kanilang pamilya. Ganon din po sa relasyon na kawatak-watak nagkasila-sila. Ibalik niyo po ang dating na magandang relasyon, Lord. Pagbigis-bigisin niyo po muli. At sa financial, Lord, na kailangan namin lahat, i-bless niyo po ang aming hanap buhay, lalong-lalo na mga kapatid namin walang-wala, Lord. Lalo na yung mga kahit pambili lang ng bigas, ulam, pambayad sa kuryente, ng gamot, pambaon sa mga bata, at kung ano-ano pang mga panggastos po, pinagagastos namin. I-bless niyo po ang aming hanap buhay sa aming mga pamilya. So, lahat ng ito ay hiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus Spirit Santo. Amen. Thank you very much po.